Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. The PBA is back at the same time mga ropa, syempre, ang team natin na Barangay Nebra ay nagbabalik na ngayong PBA. Ito ang golden season ng PBA mga ropa, 50th season. At ang season opener natin dito mga ropa ay walang iba kundi ang Manila Clasico, Magnolia Hotshots vs Gubunan ng Barangay Nebra. Pero interesting to mga ropa dahil ang Teniente Eli Tenorio ng Barangay Nebra ay ngayon ay head coach na ng Gubunan ng Magnolia Hotshots. Ang kanyang dating coach na si Coach Team Cole mga ropa ngayon ay katapatan niya na sa coaching position. At dito nga sa may first game ng golden season ng PBA mga ropa ay silang dalawa pa talaga ni Coach Team Cole ang pinagarap. Pero dito mga ropa may mga bagong players ang Gubunan ng Barangay Nebra. Isa na dito ang rookie nila na si Sunny Estil mga ropa na napick ng Barangay Nebra nitong nakaraang PBA drop sa may rookie drop. Maayos naman ang nilaro ni Sunny Estil dito sa game na to mga ropa. Yun nga lang dito sa may game na to ay nakuha ng Gubunan ng Magnolia Hotshots ang panalo sa season opener ngayong golden season. Pero still mga ropa, good performance nga ang pinakita dito ni Sunny Estil. Ngayon mga ropa, isa-isa may natin ang nangyari dito sa game na to. Kung saan nga ba nagkulang ang Gubunan ng Barangay Nebra, bakit sila natalo sa corner sa Gubunan ng Magnolia Hotshots. Ito ang game analysis at breakdown. Season opener Barangay Nebra vs Gubunan ng Magnolia Hotshots. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito na nga tayo pumunta sa may mismong game. Overall mga ropa, sa buong laro, pinanood natin to ng live. In terms of defense muna tayo mga ropa, actually wala naman nagbago sa depensa ng Gubunan ng Barangay Nebra. Still mga ropa, ganun pa din ang kanilang depensa. Katulad pa rin nung last conference sila mga ropa, ito pa rin ang kanilang problema in terms of defense. Honest opinion ko lang naman to mga ropa na napapansin ko throughout the game. Usually kasi mga ropa, naka man to man zone defense na depensa ang ginagamit ng Gubunan ng Barangay Nebra. Paulit-ulit na din natin sinasabi to kada content natin sa Gubunan ng Barangay Nebra. Pero still mga ropa, yung man-to-man zone defense kasi na yan, ang kahinaan yan mga ropa ay ang 3-point shooting. Pagka kasi na-kick out na sa labas yung bola, nahirapan na mag-recover sa depensa ang Gubunan ng Barangay. Mabagal sila mag-recover mga ropa at mag-close out, kaya natitirahan sila ng 3-pointer ng kanilang kalaban, which is nangyari dito sa may game na to. Pero dito muna tayo sa may first possession mga ropa. Again, nag-man-to-man zone defense ulit dito ang Gubunan ng Barangay. Na-attract ng Gubunan ng Magnolia Hotshots sa depensa ng Gubunan ng Barangay. Kaya pagpasa papunta kay Lapot, wala ng depensa dyan ng Gubunan ng Barangay. At the same time, mismatch din naman kasi yan mga ropa. Kasi nga nag-react sila doon sa zone defense. Pinagdalwahan nila yung attacker doon sa may ilalim. Pero yun nga mga ropa, nagkulang sa close-out defense dyan ng Gubunan ng Barangay. Pero still mga ropa, sadyang malaki si Lapot na napasahan at walang bantay doon sa may ilalim. Easy 2 points tuloy para sa Gubunan ng Magnolia. At heto naman mga ropa, in terms of offense naman ng Gubunan ng Barangay Nebra, still, ang system pa rin ni Coach Team Cole na triangle offense ang kanilang ginagamit sa kanilang offense. Yun nga lang mga ropa, para kasi gumana ang triangle offense ng epektibo, kailangan mayroong sentro na matigas-tigas at talagang solido mga ropa. Hindi ko naman sinasabing hindi solido si Japet Aguilar, pero ang nangyayari kasi sa triangle offense sila mga ropa, which is kitang-kita dito sa may game na to. Pasahan sila ng pasahan ng bola mga ropa hanggang sa wala nang makatira. At the same time, nag-e-ending pa to sa pilit na tira mga ropa or ano kaya sa turnover. Walang taga-tira ang Gubunan ng Barangay Nebra mga ropa. Nagiging pilit yung triangle offense. Madaming pasa ang nangyayari hanggang sa wala naman nagiging output. Ganun ang nangyayari sa triangle offense mga ropa. At pagka bumira na ng tira ang Gubunan ng Barangay Nebra mga ropa, napapansin ko din na wala na silang offensive rebound kasi nga mga ropa, wala silang established na sentro. Yung solidong sentro na pwedeng makipagpalitan ng mukha doon sa may ilalim. Ang nakikita ko dito mga ropa, si Christian Stan Hardinger. Sayang talaga si Sistan. At yun nga mga ropa, pagka nawawala ng tira ang Gubunan ng Barangay, dapat mayroon silang go-to guy, which is mga ropa na nakikita ko si Stanley Pringle. Pero ngayon mga ropa, wala nang taga-tira ang Gubunan ng Barangay. Walang kayang mag-lead sa kanila in terms of offense. At para naman sa Gubunan ng Magnolia Hotshots mga ropa, debut game to ni Javi Gomez del Llano. Ang galing na player ni Javi mga ropa. Maganda ang nakanyang nilaro dito sa may game na to sa kanyang debut game. Eto mga ropa, unang-una dito. Wala pa lamang to ng game mga ropa, pero nagpakawala kagad siya ng mid-range jumper at pumasok agad dyan. At after nito mga ropa, nakakuha ng fast break dito ang Gubunan ng Magnolia Hotshots. At ang sumunod na possession dito ng Gubunan ng Magnolia Hotshots ay 3-pointer naman ang pinakawalan dito ni Gomez del Llano.
Llano. Buong laro mga ropa, maganda ang naging shooting ni Gomez Del Llano kaya halos hindi makahabol ang kupunan ng Barangay Ginebra against sa kanila. Magaling na player si Gomez Del Llano mga ropa base sa kanyang pinakita dito sa kanyang first game. Kaya pagbubukas malaman ng game mga ropa, naging 13-2 kaagad na score dito. Tambakol kaagad ang kupunan ng Barangay Ginebra. Pinasok na dito si RJ Abarientos mga ropa. Nakapagpundar naman kaagad siya ng puntos dito. Basket is good. Pero agaran nakabawi dito si Xavier Lucero na player ng kupunan ng Magnolia Hotshots mga ropa. Ang lupit din ni Xavier Lucero na binuhat din ang opensa ng kupunan ng Magnolia Hotshots. Pero buti na lang mga ropa, dito sa may first quarter nagkaroon ng back-to-back 3-pointers dito si Stephen Holt. Atake dito sa depensa ng kupunan ng Barangay, sabay kick out ng bola kay Stephen Holt. Open na open si Stephen Holt dito sa may left side corner 3-pointer. Shooter si Stephen Holt mga ropa, basket is good yan. At ang sumunod dito mga ropa, nabigyan ulit ng bola si Stephen Holt. Dito naman sa may top of the key 3-pointer, konting step back lang ginawa dito ni Stephen Holt. Back-to-back 3-pointers ang kanyang gawa dito, basket is good. At ito na mga ropa, pinasok na ni Coach Tim Cone dito ang kanyang bagong player na si Sunny Esteel. At ang nangyari dito sa may play na to mga ropa, balasan ng bola dito ng kupunan ng Barangay at tumakbo si Norbert Torres papunta dito sa may gitna. Kaya na-attract niya yung dalawang defenders dito ng kupunan ng Magnolia Hotshots para maiwan na open dito sa may right side wing ang fresh na bagong pasok na rookie na si Sunny Esteel. Pinukol ni Sunny Esteel ang trigger mga ropa dahil open yan, walang kakaba-kaba. 3 points kaagad ang first point ni Sunny Esteel. Unang tirada pa lang yan mga ropa, pero nakakuha kaagad siya ng 3 points, basket is good. At ang maganda pa dito mga ropa, after ng 3-pointer na ni Sunny Esteel ay siya ulit ang mahawak ng bola dito at nung nakita niyang kaya namang atakin ang depensa ng kupunan ng Magnolia Hotshots, inatake niya ang defense ng kupunan ng Magnolia at dahil dyan mga ropa, nakakuha pa siya dyan ng foul. Kahit hindi na ipasok ang tira mga ropa, still nakapingwit pa rin ang foul dyan si Sunny Esteel. At may sure ball din sa free throws tong si Sunny Esteel mga ropa, 2 free throws ang kanya napasok. At dito sa game na to mga ropa, 4 na free throws ang napasok ni Sunny Esteel. Yun nga lang mga ropa, si Mark Baroka ay nakakuha ng mid-range jumper. Buti na lamang mga ropa, nakabawi dito ang una ng Barangay Ginebra. 3-pointer ni Ralph Ku, basket is good yan mga ropa. At after nito, sa may transition, RJ Barrientos ang gandang pasa papunta kay Japet Aguilar, slam dunk yan mga ropa. Yun nga lang mga ropa, si Jerome Lastimosa ay nakukuha naman ng top of the key. Ang gandang move to kay Jerome Lastimosa dito sa may top of the key 3-pointer. Basket is good din yan para kay Jerome Lastimosa. Bumawi naman si Jeremiah Gray dito ng high screen action sa may mid-range jumper mga ropa. Easy 2 points na nagawa dyan ni Jeremiah Gray. At si Xavier Lucero mga ropa, another good move na naman ang ginawa dito para sa kupunan ng Magnolia Hotshots. Mayroon ng go-to-guy ang kupunan ng Magnolia Hotshots except kay Mark Baroka mga ropa. Ang lupit ni Xavier Lucero. At after nito mga ropa, the next play, acrobatic shot pa ang ginawa ni Xavier Lucero. Dalawa magkasunod na puntos yan para kay Xavier Lucero mga ropa, parehong basket is good yan. Nakabawi naman dito ang kupunan ng Barangay mga ropa. Yun nga lang mga ropa, heto na nga ang sinasabi ko sa inyo. Javi Gomez Del Llano mga ropa, ang lupit ng shooting, ang ganda ng shooting. Pagka-kick out ng bola sa kanya mga ropa, no hesitation. Okay naman yung shooting form no? Pero yung shooting form na yan mga ropa, ang daming 3 points ang napasok niyan dito sa may game na to. Maganda ang kombinasyon ng players sa Magnolia Hotshots mga ropa. Mayroon tayong depensa kay Xavier Lucero at the same time, mayroon ding opensa tassel at mayroon na ding shooting ang Magnolia Hotshots sa katauhan na nga ni Javi Gomez Del Llano at syempre mga ropa, nandyan pa rin si Mark Baroka. Nakabawi naman sunod-sunod na fast breaks dito ang kupunan ng Barangay Ginebra mga ropa at yan sa mga fast breaks na yan. Kahit pa paano ay natapyasan nila ang kalamangan ng kupunan ng Magnolia Hotshots. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, dito sa may left side corner 3-pointer ay nagmintes ang tirada dito ni Sunny Esteel. At ito na nga ulit mga ropa, yung sinabi ko kanina doon sa unang parte ng video natin, yung man-to-man zone defense nga ng kupunan ng Barangay Ginebra ang nakakasakit sa kanila. Dito nga mga ropa, zone defense yan mga ropa, sabay kick out ng bola papunta kay Javi Gomez Del Llano mga ropa. At again, kitang-kita natin dito, full closeout ang ginawa dyan ng kupunan ng Barangay Ginebra. Kaya nakatira ng open dito si Gomez Del Llano at shooter yan mga ropa. Kaya easy 3 points na nagawa dyan ng kupunan ng Magnolia Hotshots. At after pa nito mga ropa, ang gandang pasa pa ang ginawa ni Mark Baroka papunta doon sa may ilalim sa may paint. Easy 2 points ulit yan para sa kupunan ng Magnolia Hotshots. Nagkaroon pa ng mabilisang 7 points dito ang kupunan ng Barangay Ginebra mga ropa. Unang-una dito, ang 4-point shot dito ni Jeremiah Gray. Pumasok yan ang pagkalayo-layo yung long range bomb na yan mga ropa, basket is good. At after nito mga ropa, si RJ Barrientos ay nakapukol naman ng 3-pointer dito sa may right side corner 3-pointer. Mabilisang 7 points na nagawa dyan ang kupunan ng Barangay Ginebra para tapyasan ng kalamangan ng kupunan ng Magnolia Hotshots. At si Xavier Lucero mga ropa ay nakakuha pa ng right side corner 3-pointer. Pasok ulit yan para sa kupunan ng Magnolia Hotshots. Sinasabi ko nga sa inyo mga ropa, butas talaga ang depensa ng kupunan ng Barangay in terms of recovering papunta sa may 3-point area. Kaya open na open dyan si Xavier Lucero. At yung 2 points sa 9 points dito ni Sunny Esteel mga ropa ay nakuha niya dito sa may 2 drops na to. Dito nga pala sa game na to mga ropa, nagtala si Sunny Esteel ng tumataginting na
9 points together with 7 rebounds. At dahil nga sa fault ng koponan ng Ginebra sa kanilang depensa sa may recovering sa may 3-point area, at the same time, yung nagiging issue nila ngayon sa may triangle offense, natalo sila sa kanilang opening game ngayong season 50 kontra kay Coach L.A. Tenorio. Ano masasabi nyo ngayon sa performance sa koponan ng Ginebra? Ano ang dapat nilang gawing adjustment mga ropa para manalo din sa may All-Filipino Conference? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.